Kumusta na mga boss? Humihingi ako ng kunting pag-intindi sa delay ng upload natin. Nagka-minor problem lang tayo sa application na ginagamit natin sa pag-edit. Ngayon, okay na ang gamit natin, kaya araw-araw ulit tayong may upload sa ating istorya. Bago ang lahat mag-shoutout muna tayo kina boss Benji Dongsal, The Gamer Fajardo, Neil Pingas TV, Roxy Eric, Enward Salibio, Alexis Rayenetes, Freddy Tolentino, Jovi Aranzenso, Rex Alor Sebas, John Ray Domingo, Robert Arcilia, Selima Ampuan, Jonathan Francis Barton, George Espirito, Judan Fronda, Alan Narvasa, Sem Sobrevega, Freddy Taguna, at huwag kalimutan sina Rico J. Cruzado Silvestre, Marvin Velasco, at Jerry Regacho. Very much thank you mga boss. Huwag kalimutan mag-subscribe, share, at comment down below. At sa pagpapatuloy ng Ang Lihim na Mayaman, Kabanata 1271, natagpuan ni Gerald ang kanyang sarili nang walang malay na humihiwalay mula sa isang hindi nakagalaw na tao na nakaupo sa sulok ng yungib. Pagkatapos ng isang maikling sandali, gayunpaman, napagtanto ni Gerald na ang tao ay parang hindi na talaga siya lilipat. Sa masusing pagsisiyasat, natagpuan ni Gerald ang kanyang sarili na humihingal ng maluwag nang makita niyang ang mga mata ng tao ay payapang nakapikit. Sino man ay nagulat na makita ang isang buhay na tao na nakaupo sa loob ng isang bundok na nag-iisa. Maingat na papalapit sa figure, na tumawid ang kanyang mga binti, nakita ni Gerald na ito ay isang matandang may buhok na matandang lalaki na may balabal. Ang kanyang mga mata ay nakapikit at ang kanyang kutis ay mapula. Ang matanda ay nagbigay ng impresyon na siya ay isang monghe na nakatuon sa kanyang pagpapagitna. Papunta palapit upang suriin kung humihinga ang matanda, mabilis niyang napagtanto na hindi iyon ang kaso. Sa pag-iisip na kaalamang iyon, pagkatapos ay nagpatuloy si Gerald sa paglapit sa matanda upang higit na siyasatin ang katawan. Gayunpaman, ang pangalawang nakuha niya sa loob ng kamay ng tao, agad na naging blanko ang mukha ng lalaki at ang kanyang balat ay natuyo ng napakabilis. Sa isang iglap ng isang mata, ang katawan ay naging isang mumaya. Mabilis na lumayo sa kinatatayuan niya, saka tinitigan saglit ni Gerald ang natitira sa katawan bago tumingin sa circumcised na kasing tangkad ng isang lalaki. Hulaan lamang ito, ngunit may pakiramdam si Gerald na bukod sa nakagampanan nito ang bautismo ng langit, may kakayahang pangalagaan ang batong circumcised ng isang tao upang magmukha silang kabataan magpakailanman. Iniisip ito sandali, bigla niyang napagtanto na ang mga nakaraang walang hanggang kabaong, na kanyang naranasan, ay sobrang may kulay din. Sa katunayan, ang mga kulay na nagmula sa kabaong ay eksaktong kapareho ng mga pinakawala ng circumcised. Maaaring ang mga ilalim ng walang hanggang kabaong ay gawa sa circumcised. Habang nakayuko ang ulo ni Gerald habang iniisip ito, bigla niyang napagtanto na ang mga hilera ng mga tauhan ay naukit sa dingding sa tabi ng matandang lalaki. Ito ay lumitaw upang maging isang pagpapakamatay tala ng uri. Dahil siya ay mula sa kagawaran ng wika at panitikan, madaling makilala at maunawaan ni Gerald kung ano ang ibig sabihin ng mga tauhang iyon. Ako ay isang tao ng banal na kapalaran. Naging master ako sa edad na 60 at nagkaroon ako ng karangalan na lumahok sa pangako ng banal na tubig. Nako, ang paglalakbay doon ay puno ng lahat ng uri ng panganib, at natapos ko ang pag-alam ng mahahalagang lihim sa likod ng pangako. Tumakas ako hanggang dito sa lalong madaling panahon, ngunit sa huli, lahat ay nawala pa rin dahil sa aking pagtanda. Alamin na hanggat sumakay ka para sa pangako ng banal na tubig, hindi na makakabalik. Kung may mga Panginoon o mahusay na Panginoon na natagpuan ang tala na ito, mangyaring tandaan na itigil ang lahat. Kudlit, matapos basahin ang naiwan ng matanda, napagtanto ni Gerald na siya ay talagang isang mahusay na Panginoon na lumahok sa isa sa mga nakaraang pangako ng banal na tubig. Sa katunayan, lumitaw siya na ang unang tao na talagang makatakas ng buhay. Nabanggit din ng matanda na natuklasan niya ang malaking lihim sa likod ng pangako ng banal na tubig. Nako, hindi niya talaga ito isinulat at iyon ang bahagyang nag-alala kay Gerald. Ang pangako ng banal na tubig ay tunay na mahiwaga. Ang sinumang tao na nagsimula sa paglalakbay ay wala ng pagkakataon na makauwi ng ligtas. Gayunpaman, ang pinakamalaking misteryo na nakapaligid sa pangako ay ang koneksyon nito sa Sun League. Kahit na, si Gerald ay nagkaroon ng death curse sa kanya. Sa pag-iisip na iyon,
malalaman niya ang mga lihim sa likod ng pangako ng banal na tubig anuman ang mangyari. Kahit na ang kamatayan ay hindi mapipigilan siya. Naiiling ang pag-iisip, pagkatapos ay nagpatuloy sa pag-scan sa yungib na nasa loob ng bundok. Ilang sandali lamang, nakumpirma ni Gerald na ang natitirang kuweba ay ganap na natatakan. Siya ang unang lumikha ng isang pambungad sa yungib. Ngunit pagkatapos, paano napunta ang matandang lalaki sa yungib sa una? Hindi lang ito maaari ni Gerald. Anuman, hindi ngayon ang oras upang pag-isipan iyon. Pagkatapos ng lahat, kinailangan pa ring harapin ni Gerald ang squad ng banal na grimness ni Keina at ang mga portal ng hatol, na kapwa may matibay na hangarin at determinasyon. Hindi pinayagan ni Gerald na mahulog sa kanilang mga kamay ang babaeng nakaputi, kung hindi, tiyak na mabibigo si Gerald kahit na malapit na siyang magtagumpay. Kailangan niyang ituon muna ang circumcise. Matapos yumuko ng bahagya upang bigyan ng kanyang respeto sa matanda, pagkatapos ay lumakad si Gerald papunta sa bato ng circumcise. Kung papalapit siya rito, lalong humihirap ang puso niya sa pag-asa. Nang sa wakas ay nahawakan ng kamay niya ang bato, biglang sumabog ang bato mula sa bato. Ang init mismo ay inilipat sa katawan ni Gerald, at agad itong nagsimulang umikot sa loob niya. Sa ngayon, ang mga pores ni Gerald ay patuloy na bumubukas at nagsasara nang matanggap niya ang bautismo ng langit. Mabilis sa 3 araw mamaya, maraming mga figure ang makikita na tumatalon sa paligid ng mountaintop. Si Tiara at ang 8 lalaking iyon. Ha! Buhay ka pa rin, matandang bruha. Kung hindi dahil sa iyo, mapunta na sa ating mga kamay si Gerald ngayon. Panipik, ilang araw lamang ang nakakalipas ng mapaligiran at nasupil nila si Gerald. Sa kasamaang palad, ang lakas na inilabas ng pendant ni Gerald ay nagpadala sa kanilang lahat sa paglipad sa lahat ng direksyon. Tulad ng kung hindi ito sapat, lahat ng 9 sa kanila ay natagpuan na ang kanilang lakas at lakas sa loob ay pansamantalang natatakan. Kabanata 1272, dahil sa pagkakaroon ni Gerald ng isang napakalakas na sandata sa kanya, ang 9 na tao ay pansamantalang tumakas sa takot na sa wakas ay mapatay sila ni Gerald. Pagkatapos lamang nilang makatakas ay naalala nila na hindi pa makontrol ng maayos ni Gerald ang kapangyarihan ng Jade Pendant. Habang ang lahat ng 9 sa kanila ay dahan-daang nakuhang muli ang kanilang lakas, naisip nila bawat isa na magnakaw ng pendant kay Gerald bago siya alisin. Naisip ang kanilang isip, lahat sa kanila ay nagsimulang magtungo patungo sa mountaintop sa sandaling ang kanilang lakas ay buong paggaling. Gayunpaman, ang parehong partido ay tunay na hindi inaasahan na mabangga ang bawat isa sa kanilang paraan doon. Bilang mga kaaway, natural silang nakipaglaban at nagtalo sa buong daanan doon. Ang malas namin na magkita kami ulit. Anuman, tiyak na magiging tayo ang magtatapos na makuha ang ating mga kamay sa parehong Gerald at sa pendant na Jade. Panipik, matapos ang patuloy na pagtatalo ng medyo matagal, lahat ng 9 sa kanila ay mabilis na napadaan sa pinaghihigpitan na lugar sa mountaintop. Napansin ng ilan sa mga tanod ang kanilang mabilis na pagpasok at agad na natakot. Sa pamamagitan nito, agad nilang naipaalam sa kanilang mga nakatataas ang tungkol sa kung ano ang kanilang nasaksihan. Sa oras na natapos na ipasa ng mga gwardya ang mensahe, ang pangkat ng mga tao ay nakarating na sa tuktok ng bundok ng walang oras na patag. Kaya sa wakas lumitaw ka. Sigaw ni Chester nang papalapit na sila sa pasukan ng yungib. Si Chester ay nakaupo sa cross-legged at nakabantay sa tuktok ng bundok ng mga araw, at nang makita niya ang 9 na mga tao, isang malakas na pakiramdam ng sama ng loob ay makikita sa kanyang mga mata. Siyempre, pinatindi ng kanyang pagkamuhi ang pangalawang nakita niya kay Tiara. Traidor ka, gayunpaman, hindi ko talaga inaasahan na may kakayahan si Gerald na ibalik ang iyong katinoan at kamalayan. Kinutya ni Tiara, pamamaslang sa kanyang mga mata. Natapos ang kamao, sumagot si Chester, ang katotohanang tapos na siya ay nangangahulugang binigyan ako ni G. Crawford ng pagkakataong makaganti. Kahit na ang matandang babaeng nakatayo sa harap niya ay kanyang sariling lola, hindi kailanman itinuring ni Tiara si Chester bilang apo niya. Sa katunayan, sigurado siya na nakita lamang siya nito bilang isang aso. Hindi siya nag-atubiling pumatay sa kanya at gawing halimaw na halos kahit na tao. Kay Tiara, isang beses na isang aso, palaging isang aso, at iyon ang lalong-lalong kinamumuhian siya ni Chester. Ha, maghay ganti.
Sa palagay ko mayroon kang parehong pag-iisip tulad ng Gerald pagkatapos ng pagsunod sa kanya sa paligid ng napakaraming. Upang isipin na talagang matapang ka upang isaalang-alang ang paghihiganti sa akin, Chester. Nakikita ko kung paano ito. At narito ko naisip na sa wakas ay magiging kapaki-pakinabang ka para sa isang beses pagkatapos kung gawin kang isang makina ng pagpatay sa pangkukulam. Ngunit narito ka, nagpaplano na ipagkanulo ako. Dahil ito ang kaso, papatayin lamang kita ulit at tiyakin na ang lahat ng iyong mga limbs ay natanggal mula sa iyong katawan. Kunot noong si Tiara na may nakamamatay na tingin sa kanyang mga mata. Gaano man ito panig, ipaglalaban pa rin kita. Hindi ko papayagan ang sinuman sa inyo na gumawa ng isang hakbang sa loob, kahit na mamatay ako sa pagsubok. Walang takot na idineklara ni Chester nang makatayo siya. Ha ha ha, sabihin, ikaw matandang bruha. Kailangan mo ba ng aming tulong sa paglilinis ng landas para sa iyo? Kung gagawin mo ito, ibibigay namin sa iyo si Gerald bilang isang bonus. Gayunpaman, isasama namin ang pendant ng Jade. Paano ang tunog na anuman, mukhang tama siya sa loob ng yungib bago tayo. Sabi ng isa sa mga lalaking nakangisi. Mangarap pa, nakukuha ko ang aking mga kamay kay Gerald, ang pendant, at din sa traidor na ito ngayon. Ganting sagot ni Tiara, isang mali siya ng ngiti ang nabuo sa kanyang mukha. Ang pangalawa sa kanyang pangungusap na tapos, ang kanyang ekspresyon ay agad na naging sumisindek habang siya dasyang patungo Chester. Napakabilis ng kanyang paggalaw na si Chester ay nakapagpatuloy lamang sa pagtatanggol. Tiyak na hindi ito tumulong na ang pendant ni Gerald ay pinigilan ang kaunting lakas. Dahil dito, ang mga kakayahan sa paglaban ni Chester ay mas masahol kumpara sa dati. Paghanap ng mga puwang sa kanyang pagtatanggol, nagawang mapunta ni Tiara ang ilang mga hit sa dibdib ni Chester, na naging sanhi ng paglipad paatras ng kabataan. Ang kanyang katawan ay natapos na bumangga sa isang malaking bato, na pagkatapos ay nabasag mula sa epekto, at ang pangalawang nangyari, kaagad na nagsimulang magsuka ng dugo si Chester. Sa kabila ng paggamit ni Tiara ng lahat ng kanyang lakas sa nakamamatay na atake na iyon, ang nakaharap sa madugong mukha na si Chester ay nakagawa pa ring tumayo, kahit medyo nanginginig. Panipi tuldok, ikaw, maaari mo lamang ipasok ang aking patay na katawan. Sigaw ni Chester na ang putol na puting mga mata ay naiiba ang kanyang namumulang mukha. Hey! Nakatayo pa rin siya pagkatapos mong gumamit ng isang nakamamatay na atake sa kanya, matandang bruha. Sigurado ka na hindi mo kailangan ang tulong namin. Kinutya ang isa sa 8 lalaki. Ang mga kalalakihan mismo ay nakatayo sa gilid. Ang kanilang mga braso ay tumawid habang pinapanood nila ang palabas. Katahimikan. Kailangan ko lang ng isang pangwakas na atake. Tiyak na mamamatay siya kapag natanggal ko ang lahat ng meridian sa kanyang katawan. Sigaw ni Tiara habang naghahanda para mapunta ang kanyang natatapos na suntok. Galit na gigil sa mga ngipin, sigurado si Chester na ito ang kanyang wakas ng bigla, may narinig siyang boses na sumisigaw. Lumaban ka. Ang tinig mismo ay tila nagmula sa kanan sa tabi ng kanyang tainga. Hindi, parang nagmula ito sa loob niya. Kabanata 1273. Anuman ang kaso, wala nang pakialam si Chester. Bilang kanyang huling paraan, tinaas niya ang kanyang braso upang subukang balikan ang pagtatapos ng suntok ni Tiara. Masyado mong nasobrahan ang iyong kakayahan, anak. Pangutya ni Tiara habang agad niyang sinisimulang pagdoble ang lakas ng suntok nito. Determinado siyang putulin ang lahat ng meridian sa katawan ni Chester ng sabay-sabay. Habang nagkakasalubong ang pareho nilang kamao, isang paputok na tunog ang narinig. Habang si Chester ay bahagyang lumipat ng 1 pulgada mula sa epekto, ito ay isang buong iba pang kwento para kay Tiara. Agad na natagpuan ng matandang babae ang kanyang sarili na lumilipad paatras, binasag ang 12 ng mga makapal na puno ng puno habang ang katawan niya ay nabangga. Para bang siya ay sinaktan ng isang malakas na buhawi, at ang epekto ng lahat ng mga banggaan na iyon ay pinaramdam sa kanyang katawan na parang ito ay nalalaglag. Matapos iwanan ang isang daanan ng dugo sa lupa, na siya ay nag-uusig mula sa lahat ng pinsalang natamo niya sa wakas ay nawalan siya ng sapat na momentum para mapigilan siya ng isang puno na lumayo pa. Sa puntong iyon, ang lahat ng kanyang 4 na paa ay duguan at may pakiramdam siyang karamihan sa kanyang mga panloob na organo ay napinsala.
Dahan-dahan na itinaas ang kanyang ulo upang tumingin kay Chester sa parehong takot at hindi makapaniwala, pagkatapos ay umungol siya. Paano? Paano ito posible? Habang si Tiara ay nag-agos ng mas maraming dugo, ang 8 kalalakihan, na panunood na panay ang panunood sa kanilang mga braso ay tumawid sa buong panahong ito, ay nanlaki ang kanilang mga mata sa gulat ng kanilang nasaksihan. Si Chester mismo ay hindi inaasahan na magkaroon ng napakaraming kapangyarihan sa isang solong suntok. Hindi yun galing sa akin. Hindi yun ang aking sariling kapangyarihan. Kudlit. Ang pagkakaroon ng nagtamo ng maraming kakilakilabot na pinsala, dahan-daang lumingon si Chester sa likuran niya. At doon si Gerald. Hindi alam ni Chester kung kailan nasa likuran niya si Gerald, ngunit alam niya na si Gerald ay ngayon ay nakatingin at nakakaramdam ng kakaibang. Para sa isa, ang balat ni Gerald ay lumitaw na sumailalim sa isang pangunahing pagbabago, na ngayon ay mukhang maputi na maputi. Kahit na mas weirder ay ang katunayan na ang buhok ni Gerald ay naging isang purplish-black shade. Tulad ng kung iyon ay hindi pa sapat na kakaiba, isang malabong lila na mist na tila pumapaligid sa kanya. Mula sa kung ano ang naiintindihan ni Chester, tila may ilang uri ng hindi nakikitang presyon na pinipilit ang balot na ubo na balutan ang katawan ni Gerald habang pinipigilan din ang pag-alis. Tuldok, tuldok, tuldok. Nanginginig sa buong paligid, naramdaman ni Chester na parang isang mabigat na karga ang naalis mula sa kanyang balikat habang nauutol siya, Mr. Crawford, panipig, parang halos napasama ka na ulit kita sa matinding gulo, Chester. Dapat kang mag-withdraw para sa ngayon. Tutulong ako na pagalingin ang iyong mga pinsala mamaya. Casual na sinabi ni Gerald. Natapos mo ba? Matagumpay na natapos ang bautismo ng langit. Tuwang-tuwa na tanong ni Chester na may tango. Sa katunayan mayroon ako. Sagot ni Gerald na may bahagyang ngiti. Ngayon na ang panloob na lakas ni Gerald ay sumailalim sa bautismo ng langit sa tulong ng bato ng circumcise. Nagawa niyang ganap na makontrol ang kanyang yin enerhiya. Sa pag-iisip na iyon, alam ni Gerald na hindi na siya dapat mag-alala o matakot na hindi niya kayang labanan laban kina Kaina, Tiara, o sinumang ibang taong may malakas na pangangatawan para sa bagay na iyon. Gerald, paano ka naging impakto? Alam ko, ito ay ang Jade Pendant, hindi ba? Ito ay nagbibigay sa iyo ng lahat ng lakas. Sigaw ni Tiara sa takot, duguan ang buong mukha. Alam ko na ang Jade Pendant ay hindi ordinaryong item. Kapag naabutan namin si Gerald at ninakaw ang pendant na iyon sa kanya, yumayaman na tayo. Sabi ng isa sa 8 lalaki. Pansamantalang nabulag ng kasakiman, lahat ng 8 sa kanila ay tila hindi nakinuha ang anuman sa mga pagbabago ni Gerald. Sa katunayan, bawat isa sa kanila ay lubos na nagtitiwala na madali nilang makukuha ang pendant ni Gerald. Kung tutuusin, kung hindi sila masaktan ni Gerald bago ito, bakit nagagawa niya ito ngayon? Halika at kunin kung nais mo ito, kung gayon. Sigaw ni Gerald na may mahinang ngiti sa labi. Narinig iyon, ang isa sa mga kalalakihan ay agad na kumaway ng isang kamay, na hinimukang natitirang pangkat niya na lumusot patungo kay Gerald tulad ng isang bangkos ng mga baliw na aso. Gayunpaman, mas mabilis si Gerald ngayon. Sa isang iglap lang ng mata, ginamit niya ang kanyang yin energy na ginagamit upang masira ang 7 sa 8 mga leeg ng kalalakihan. Panipi tuldok tuldok tuldok, ano? Nauutal na huling lalaki na nakatayo habang nakatingin sa mga namatay na kasama. Wala sa kanila ang nakakaabot sa kanya para mangyari ito. Nag-hyperventilate sandali, ang gulat na tao ay mabilis na hinayla ang sarili bago iniisip, hindi ako makakalaban sa kanya o mamamatay ako. Pag-ikot pa lang niya ng kanyang katawan upang tumakbo, bigla niyang naramdaman ang isang malakas na puwersa ng pagsipsip na hinihila siya sa hangin. Hindi makalaban ang lahat, naramdaman ng lalaki na ang lahat ng mga meridian sa kanyang katawan ay nilamon ng ilang kakilakilabot na puwersa. Hindi nagtagal pagkatapos siya ay mahulog mula sa itaas, at ang kanyang katawan ay tumama sa lupa ng isang mabigat na thud. Kabanata 1274, Di mangyaring iligtas ang aking buhay, G. Crawford. Natuwa ang lalaki habang gumapang pabalik at paikot bago lumuhod sa harap ni Gerald, nanginginig sa sobrang takot. Upang isipin na si Gerald ngayon ay naramdaman na isang ganap na kakaibang tao pagkatapos lamang ng isang 3 araw na puwang mula nang huli silang magkita. Paimpol siyang napakalakas.
Anuman, ang tao ay matalino at mas alam niya kaysa sa magpatuloy sa pakikipaglaban kung malinaw na laban sa kanya ang logro. Ang pagtakas ay ang tanging pagpipilian kung nais niyang gawin itong buhay. Kung iligtas mo ang aking buhay, magbabahagi ako ng isang malaking lihim sa iyo, G. Crawford. Pansamantalang sabi ng lalaki habang humihinga siya ng malalim. Gayunman, simpleng itinaas ni Gerald ang kanyang paa at tinapakan ang ulo ng lalaki. Gulpang, idinagdag pa ng lalaki, sasabihin ko sa iyo ang lahat ng alam ko basta pangako mong iligtas ang aking buhay. Tulad ng pagtatangka ng lalaki na kunin ang isang nakatagong sandata mula sa kanyang manggas, simpleng sagot ni Gerald. Paumanhin, hindi interesado. Kasunod nito, bigla niyang pinalakas ang lakas ng kanyang paa, na naging sanhi ng isang pandidiri na splat, na maririnig habang sumabog ang ulo ng lalaki. Sa labas ng paraan, lumingon si Gerald kay Tiara. Nabasag ang lahat ng mga paa at kamay niya, ang titig lamang sa kanya ng matandang babae sa takot habang tinangka niyang bumapang palayo at makatakas. Iwanan mo siya sa akin, G. Crawford, sabi ni Chester habang paakyat kay Gerald. Habang tumatango si Gerald bilang pagsang-ayon, namula ang mga mata ni Tiara habang umuungal, ikaw na walang pasasalamat na bata. Manggahas ka pumatay sa akin. Hindi ka ba natatakot na makaganti? Panipi, nako, ngunit nagkakamali ka, Tiara. Hindi mahalaga kung gaano ka walang puso at malupit sa akin, hindi ako magiging isang bagay na hindi makatao tulad mo. Bagaman hindi kita personal na papatayin, sinabi ko kay G. Crawford na iwan ka sa akin dahil may tanong ako sa iyo bago ka mamatay, at ito ay isang katanungan na lumilipos sa aking isipan sa loob ng maraming taon. Sabihin mo sa akin, Tiara, nariyan ba sa iyo ang pagmamahal ng pamilya o pagkakamag-anak? Malamig na tanong ni Chester habang nakatayo sa harap ni Tiara. Pamilya, pagmamahal, pagkakamag-anak, ni isang piraso. Ang sinumang mga ngahas na tumayo sa akin ay namatay, anuman ang mga ito. Pagngangalit ni Tiara sa galit. Pinapanood ng maikuyam ni Chester ang kanyang mga kamao sa oras na matapos ang kanyang tugon. Kinuha ni Tiara ang pagkakataong iyon upang tipunin ang lahat ng panloob na lakas na natitira sa kanyang katawan upang ilunsad ang isang sorpresang atake sa Chester. Bago pa siya makagalaw, gayunpaman, narinig ni Tiara ang isang sumisipol na tunog habang ang isang napakagandang sinag ng ilaw ay dumaan sa kanyang leeg. Inabot siya ng isang segundo upang maunawaan kung ano ang nangyari, ngunit ang pangalawa ay napagtanto niya na mayroon na ngayong butas, ang laki ng kamao. Sa kanyang leeg ngayon, nanlaki ang mga mata niya nang bumagsak siya ng walang buhay sa lupa. Wala na si Tiara. Pag-urong sa Dawnbreaker sa kanyang isipan, pagkatapos ay lumakad si Gerald kay Chester bago sinabi, inaasahan mo ba siya na gumawa ng anumang uri ng mabait na gawain bago siya namatay? Nang bahagya siyang may natitirang mga bakas ng sangkatauhan sa kanya. Anuman, alam kong palagi kang nagbabago at nararamdamang magulo dahil sa bagay tungkol kay Lola at sa iyong ama, gayunpaman, sa wakas natapos na ang lahat. Panipi, narinig iyon, mahigpit na kinuyam ni Chester ang kanyang mga kamao na may isang mabigat na tango. Nararamdaman na tinapik siya ni Gerald sa balikat, tinanong ni Chester, ano ang susunod na dapat nating gawin, G. Crawford? Sa gayon, dahil alam ni Dr. Mab si Master Knuckle na, sa kabilang banda, ay alam ang tungkol sa kasaysayan ng pamilyang Gunter, nais kong bisitahin siya. Ang Gunters ay isang napakamisteryosong pamilya at tila medyo alam nila ang tungkol sa babaeng nakaputi. Bago nawala si Yumi, alam kong tinatangka niya ring hanapin ang babaeng nakaputi din. Anuman, kahit na ang hari ng palasyo ng karagatan ay nawasak, nalaman kong kakaiba na wala sa aking mga tauhan ang nakahanap ng bangkay ni Yumi, kahit na sa mahabang panahon. Nakarating ka ba sa aking kinukuha? Sabi ni Gerald. Ginagawa ko, G. Crawford. Pinaghihinalaan mo na malaki ang posibilidad na ang Celestial Lady ay dinala sa Gunter Manor, tama? Sagot ni Chester sabay tango. Bingo! Gayon din, dapat kang tumuon sa pamamahinga upang pagalingin ang iyong mga pinsala sa mga susunod na araw. Sabi ni Gerald habang huminga ng malalim. Makalipas ang ilang segundo, nagsimulang bumalik ang kanyang buhok sa normal na kulay nito at nagsimulang mawala din ang lila na mist na nakapalibot sa kanya. Malayang makontrol ang lahat ng ito ay patunay na si Gerald ay nakakuha ng pangunahing pagpapabuti sa kanyang panloob na lakas pagkatapos sumailalim sa bautismo ng langit.
Mabilis sa susunod na araw, mahahanap ang Master Knuckle na nagbibigay ng isang panayam sa mga donasyong kawanggawa sa isang malaking auditorium sa loob ng Mayberry City. Dahil si Master Knuckle ay isang napakasikat na tao sa Weston, lahat ay napuno ng kaguluhan mula sa kanyang presensya lamang. Maraming kabataan ang nasa loob ng karamihan ng tao mula nang lumaki sila na sumusunod sa patnubay at payo ni Master Knuckle. Habang si Jace ay paunang nagplano para kay Master Knuckle na personal na lumapit upang makilala si Gerald, tinanggihan ni Gerald ang panukala. Kung sa bagay, ayaw niya na baguhin ni Master Knuckle ang kanyang schedule dahil sa kanya. Ano pa, maraming tao ang matagal nang naghahanda para sa donasyong ito. Sa pag-iisip na iyon, walang paraan na gagamitin ni Gerald ang kanyang impluwensya upang pilitin si Master Knuckle na kanselahin ang kanyang panayam dahil lamang sa kanya. Naghihintay ng 1 o 2 na oras ay wala kay Gerald. Dahil sa desisyong iyon, binalak ni Gerald na maghintay sa auditorium para matapos si Master Knuckle sa kanyang panayam. Habang papasok siya sa gusali, naramdaman niyang may tumapik sa balikat niya bago marinig na sinabi ng mga ito, Gerald. Kabanata 1275, paglingon ko upang tingnan kung sino ito, nagulat si Gerald nang makita si Noemi doon. Sa pag-iisip sa likod, hindi niya siya nakita sa mga araw. Ano ang ginagawa mo rito, Naomi? Tanong ni Gerald. Sa gayon, si Master Knuckle ay nagbibigay ng isang panayam ngayon at responsable ako sa pamumuno sa pinakahuhusay na mag-aaral sa aming baitang na lumahok dito. At ano naman sa'yo maaaring maging interesado ka rin sa mga ganitong lektura? Sagot ni Noemi habang nakatingin kay Gerald. Ang pagkikita kay Gerald ay palaging isang kaaya-ayang sorpresa para kay Noemi. Sa katunayan, tuwing wala siyang tulog na gabi, laging gusto ni Noemi na tawagan si Gerald upang tingnan kung ano ang kalagayan niya at itanong kung kumusta siya nitong mga nagdaang araw. Hindi talaga siya ganoong ka-up-to-date sa kanya. Pagkatapos ng lahat, aktibong sinusubukan ni Noemi na iwasan siya dahil ayaw niyang mapunta sa huli ang pagkahulog kay Gerald. Mismong si Gerald ang may kamalayan sa damdamin ni Noemi para sa kanya. Sa kabila ng pagkakaalam nito, alam din ni Noemi na si Gerald ay buong tapat kay Mila. Walang makakaapekto sa kanyang paraan sa paghanap sa kanya, at hindi siya kailanman gag-antay sa nararamdaman ng iba sa kanya. Siya ay simpleng hindi interesado sa anumang iba pang mga kalakip bukod sa kanya at ni Mila. Kahit na ganun, alam ni Noemi na sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi siya makakaya sumuko lamang sa pag-asang makakasama niya ito. Dahil dito, palagi siyang nakahanda na pumunta kahit saan man magtungo si Gerald. Hindi talaga, narito ako upang talakayin ang ilang mga bagay sa Master Knuckle. Sinabi ni Gerald, hindi naramdaman ang pangangailangan na itago ang katotohanan kay Noemi. Dahil naging isang pagkakataon lamang para sa kanila na magkabalikan ngayon, pareho silang nagpatuloy sa pakikipag-chat habang naglalakad papasok sa auditorium upang maghanap ng mga pwesto. Hindi nagtagal bago biglang nagring ang cellphone ni Gerald. Nang makita na ito ay isang tawag mula kay Jace, kinuha muna ni Gerald bago magtanong, ano ang mali, Dr. Mab? Well, Tagapangulo Dixon Harrell, ang tagapag-ayos ng kaganapang ito hinahanap ang iyong presensya dito ngayon na napakahalaga. Dahil dito, nag-ayos siya ng mga VIP na upuan para pareho kayo ni Master Knuckle. Sa pag-iisip na iyon, tumatawag ako upang tanungin kung nais mong lumapit sa mga pwesto sa VIP ngayon. Sagot ni Jace na may chuckle. Hindi na kailangan yun. May kasama akong kaibigan ngayon, kita mo. Ang kailangan ko lang ay mag-ayos ka ng isang pribadong pagpupulong para sa akin kasama si Master Knuckle kapag tapos na siya sa kanyang panayam. Salamat sa gulo. Nakangiting sabi ni Gerald. Roger G. Crawford. Sagot ni Jace. Talagang hinahangaan ng doktor si Gerald, kaya isang karangalan para sa kanya na matulungan siya. Hindi alintana, pagkatapos ay lumingon si Jace kay Dixon na hinihimas ang kanyang mga kamay upang kalmeyan ang kanyang kaba sa buong oras na ito, bago umiling na medyo nagsisisi. Nang makita iyon, pinahid ni Dixon ang pawis sa noo, medyo nadismaya. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang napalampas na pagkakataon para makilala niya si G. Crawford, D***2. Nakatingin kay Gerald pagkatapos silang pareho ay nakaupo sa tabi ng kanyang mga estudyante, tinanong ni Noemi, maaari ka bang maging abala? Kung ikaw, dapat kang sumama muna. Panipi, kahit na sinabi niya iyan,
si Noemi ay matapat na nag-aalala ng kaunti na talaga siyang abala at kailangan niyang umalis muli sa lalong madaling panahon. Sa kabutihang palad para sa kanya, simpleng ngumiti si Gerald bago sumagot ng, "Not in the least." Sa pamamagitan nito, pareho silang nagpatuloy sa pakikipag-chat habang hinihintay nila ang pagsisimula ng lektura. Dahil ang pansin ni Noemi ay nakatuon kay Gerald, hindi niya namalaya na ang ilan sa mga lalaking estudyante ay tumatakbo sa likuran niya. Bigla na lang narinig ang isang malakas na clatter. Mahalaga, ang isa sa mga lalaki ay tumatakbo pagkatapos ng isa pa upang subukang kunin ang kanyang cellphone. Sa kasamaang palad para sa kanya, hindi sinasadyang nasagasaan niya ang isang waiter, na sanhi ng pagkatalo ng tray ng alak sa kamay ng waiter. Habang nag-iisa lamang iyon ay hindi magreresulta sa malaking issue, nagkataon na ang isang magandang babae, na nakalok ang mga braso kasama ang isang nasa edad na lalaki, ay lumalakad sa tagapagsilbi sa oras na iyon, na nagreresulta sa pulang alak na nagbuhos sa lahat sa kanyang katawan. Kasunod nito, agad na sumigaw ang babae sa galit. Sino mang dumadalo sa gayong mga dakilang kaganapan ay tiyak na magbihis upang mapahanga dahil ang mga kaganapan na tulad nito ay perpektong pagkakataon para lumiwanag sila. Sa pag-iisip na iyon, lubos na naiintindihan ang kanyang galit at kahihiyan. Kung sabagay, ang damit niya ngayon ay basang-basa na ng pulang alak. Humihingi ako ng pasensya. Sumigaw ang estudyanteng lalaki, na hindi sinasadyang sanhi ng lahat ng ito, labis na kinakabahan. Bago pa siya makapagsalita ng isang salita, gayunpaman, kaagad siyang sinalubong ng isang mahigpit na sampal. Habang ang babae ay nakatingin sa batang lalaki na tulala, pagkatapos ay umungal siya, "Sa palagay mo ba ang paghingi ng tawad ay gagawing maayos ang lahat? Bulag ka ba o ano?" Panipi. Kabanata 1276. Hindi sinasadya ni. Sagot ng lalaking estudyante na nararamdaman pa rin ang sakit ng sampal. Naturally, ang malakas na babae ay nakalap ng pansin ng maraming tao, at ang mag-aaral ay agad na nakadama ng labis na napahiya sa napakaraming tao na ngayon ay nakatingin sa kanya. Ang mag-aaral ay sapat na matalino upang sabihin na hindi niya kayang pukawin sila. Pagkatapos ng lahat, kapwa sila mukhang labis na mayaman. Sa pag-iisip na iyon, maaari lamang niyang ipagpatuloy ang pag-utol sa kahihiyan. Hindi mo sinasadya. Well, syempre hindi mo ginawa, ngunit ang asawa ko ay nalunod pa sa alak, hindi ba? Maliban kung sasabihin mo sa akin na pinlano mo ang lahat ng ito. Ungol ng asawa ng babae habang sinipa niya agad ang bata sa tiyan. Kahit na mula sa isang tingin, lahat ay maaaring sabihin na ang kanyang asawa ay hindi isang tao na dapat nilang pukawin. Sa pag-iisip na iyon, ang lahat ay nakatingin lamang sa bata ng malungkot habang siya ay lumuluha matapos na masipa sa medyo malayo. "Manalo ka, ipapaalam ko sa iyo na ang damit na ito ay nagkakahalaga ng higit sa 10,000 dolyar. Ngayon hindi ko na ito maisusuot. Mas mabuti mong pagbayaran mo ako, boy." Malamig na sambat ng dalaga. Hindi ako galing sa isang mayamang pamilya." Sumagot ang batang lalaki, labis na kinilabutan. "Ha? Kung gayon ano ang kagaya ng ginagawa dito? Sa napakahusay na pagpapaandar, naiinis sa akin na maging sa pagkakaroon ng tulad ng isang nakakaawa na pagkakamali tulad mo." Kinutya ang babae bago pinagpatuloy ang pagsampal sa mukha nito. Ang mag-aaral mismo ay hindi naglakas loob na labanan o ipakita ang anumang paglaban habang tumulo ang luha sa pisngi dahil sa tuloy-tuloy na sampal na natatanggap niya. Dahil nasasaksihan ngayon ng kanyang mga kamag-aral ang lahat ng larong ito, ang ilan sa mga babaeng kaibigan ng bata ay mabilis na tumakbo kay Noemi bago iulat, "Miss Milton." Pinapalo si Huxley. "Panipi, ano?" sabi ni Naomi nang agad siyang lumingon upang tingnan kung anong nangyayari. Sa kanyang pagkadismaya, agad siyang sinalubong ng paningin ng maraming tao sa paligid ng kanyang umiiyak na mag-aaral, si Huxley Lohman, habang patuloy na hinahampas ng ilang babae ang kanyang mukha. Si Huxley mismo ay mahigpit na nakakuyom ng mga kamao. Bumaba ang kanyang ulo habang patuloy ang pagluha ng luha sa pisngi. "Please, tigilan mo na siya. Kahit na may problema, hindi ba mapag-uusapan ng maayos ang mga bagay?" Sigaw ni Naomi nang agad siyang sumugod kay Huxley bago siya hinimok na tumayo sa likuran niya. Sa mga oras na iyon, kahit na ang ibang mag-aaral, nauna nang humawak ng cellphone ni Huxley upang makipaglaro sa kanya, ay gulat na gulat.
Totoong hindi nila inaasahan ang kanilang aksyon na magiging sanhi ng napakalaking tanawin. Kahit na si Huxley ay nagmula sa isang ordinaryong pamilya, siya ay isang matapat na batang lalaki na nag-aral at nagsumikap. Sa pag-iisip na iyon, nang mapansin na ang kanyang iba pang mag-aaral ay nakatayo lamang doon na may hawak na telepono ni Huxley, madaling mahulaan ni Noemi na sila ay naglalaro lamang bago ang lahat ng ito nangyari. Anuman, ang ikalawang si Noemi at ang mga mata ng babaeng iyon ay nagtama, pareho silang agad na natigilan. Panipi tuldok tuldok tuldok. Naomi Milton, Zylo Weiser. Sa isang panunuya, tinutya ng mayamang babae, kung natatandaan ko ng tama, pumasok ka sa Mayberry University pagkatapos nating magtapos sa high school, tama ba? Paano ka napunta sa pagiging isang guro lamang noon? Panipi, kung hindi ito maliwanag na kapwa sila ay pamilyar sa isa't isa, tiyak na kinumpirma ito ng panlalait ni Zyla. Ang ilang mga tao ay ganito lang. Ipinagpalagay lamang nila na sila ay nakahihigit sa iba dahil lamang sa sila ay mayaman at may mas maraming materyal na pag-aari. Iyon ba talaga ang importanteng bagay ngayon? Anuman ang kaso, paano ka nasaktan ng Huxley? Bakit mo siya sinampal ng masama? Sagot ni Naomi na alam ang ugali at pagkatao ni Zyla. Dagdag nito sa katotohanang palagi niyang pinapahiya ang kanyang estudyante, ang galit na si Noemi ay hindi talaga mapakali na makipag-usap sa kanya. Ang batang iyon ay nagbuhos ng pulang alak sa buong mahal kong damit. Sa palagay ba niya ay maaari siyang lumapit sa pag-play ng kabayaran? Sukli ni Zyla, ang kabayaran ay isang isyu sa pera. Hindi mo pa rin sinasagot ang tanong ko. Bakit mo siya sinaktan ng masama dahil lang doon? Sigaw ni Noemi habang galit na nakatingin kay Zyla. Narinig ang matuwid na salita ni Noemi, agad na nagulat si Zyla. Siyempre, ang sinabi ni Noemi ay tama tungkol sa kabayaran na isang hiwalay na isyu. Sa totoo lang, sinampal lamang ni Zyla si Huxley mula nang gusto niyang magpakitang gilas at patunayan sa iba kung gaano siya kahusay sa kanya. Ngayon na tinanong siya ni Noemi sa ganitong paraan, gayunpaman, hindi mapigilan ni Zyla na makaramdam ng bahagyang pagkakasala. Napagtanto na ang lahat ngayon ay nakatingin sa kanya at naghihintay para sa kanyang tugon. Ang nag-aalalang Zyla ay mabilis na ginawang galit iyon pagkabalisa habang nakakataas ang balikat, na nakataas ang magkabilang braso, bago sabihin, sasaktan ko siya kung gugustuhin ko. Ano ang gagawin mo tungkol doon? Panipi, tulad ng kung nagpapahiwatig, ang asawa ni Zyla ay tumingin sa kanyang relo ng Rolex bago ituwid ang kanyang suit at humakbang nang masabi niya, ang pangalan ko ay Zadie Lavington, at ako ay Panipi. Bago pa niya natapos ang kanyang pangungusap, biglang naramdaman ni Zadie ang isang mahigpit na sampal sa kanyang mukha. Ang lakas ng sampal ay napakahirap na sa oras na napagtanto niya na siya ay lumilipad patagilid, natambo ng lalaki ang kahit isang dosenang mesa. Naturally na shock ang maraming tao, at ang ilan sa kanila ay nagsisigawan pa. Ang sampal, syempre, si Gerald na hindi na nakatiis pa sa mag-asawa. Sa kanyang natahimik na estado, lumingon si Zyla sa kanyang nasaktan at naguguluhan na asawa na naglalaway na ng ilang sirang ngipin. Mabilis na pag-snap palabas nito, bumalik siya upang tignan si Gerald, galit sa kanyang mga mata habang sinabi niya, ikaw, nililigawan mo ba ang kamatayan o ano? Bakit mo sinaktan ang asawa ko? Panipi, sa pagtingin sa babaeng hindi masisiyahan, simpleng sinabi ni Gerald na, bakit ko siya sinaktan? Sa totoo lang, hindi ko gusto ang katotohanan na ang kanyang apelyido ay Lavington sa halip na Ziegler. Gumagawa ng kasing kahulugan ng iyong pangangatuwiran sa pagsampal sa batang iyon ng maraming beses, hindi. Panipi, Kabanata 1277. Ikaw, si Zyla ay sobrang galit at naramdaman niya na parang sisabog siya sa galit kahit anong segundo. Anong hindi makatuwirang tao? Tinitiyak na bigyan ng babala ang mga paningin sa kapwa Gerald at Noemi, pagkatapos ay nagmamadaling lumapit sa panig ng nasa katanghali ang lalaki habang sumisigaw, asawa. Asawa, ayos ka lang ba? Panipi, bagaman duguan ang kanyang bibig, may malay pa rin si Zadie dahil hindi talaga ginamit ni Gerald ang ganoong lakas upang sampelan siya. Anuman, ang tao ngayon ay nagtatampo sa galit habang siya ay masungit na umuungal. Tawagin mo si Chairman Harrell, agad na agad. At huwag hayaang makatakas ang batang iyon. Pinapatay ko siya kung ito ang huli kong ginagawa. Panipi,
Narinig iyon, agad na nagsimulang tumawag sa telepono si Zyla. Habang ginagawa niya iyon, ang mga mula sa karamihan ay nagbubulungan na sa kanilang sarili. Sabihin, ang napalo, siya si G. Lavington, tama, si G. Lavington mula sa Dakota Real Estate Inc. Panipi, sa totoo lang, alam ng lahat kung gaano kalupit si G. Lavington. Hindi lamang siya nakikipag-ugnay sa pagpapaunlad ng real estate, ngunit siya rin ang pinsan ni Chairman Harrell. Pa rin, upang isipin na ang binata ay talagang hit sa kanya dahil lamang sa pinalo ng asawa ni G. Lavington ang mahirap na mag-aaral na iyon. Panipi, kung ano man ang kaso, siguradong lahat para sa kanya. Walang paraan na makakalabas siya sa sitwasyong ito nang hindi nasasaktan. Panipi, habang maraming tao sa karamihan ng tao ang bumuntong hininga na may pakikiramay kay Gerald, maraming iba pa ang nasasabik na panuurin kung ano ang susunod na mangyayari. Hindi nagtagal bago lumakas ang mga bulong. Ito ay dahil ang isa pang nasa katanghaliang lalaki ay makikita na naglalakad kasama ang ilan sa kanyang mga tauhan. Alam na ng lahat ng naruroon kung sino siya. Siya si Dixon Harrell, ang hari ng pagpapaunlad ng real estate. Ano ang nangyayari sa mundo dito? Tinanong ni Dixon sa isang nanginginig na boses habang siya ay lumingon upang tignan kung gaano kabuti ang napagtripan ni G. Lavington. Sa isang paraan, ang pagtrato kay Lavington na katulad nito ay katumbas ng pagkapahiya rin kay Dixon. Sa pag-iisip na iyon, upang isipin na mayroong talagang isang tao na talagang may pangahas na hindi bibigyan siya ng mukha. Ang nasabing tao ay maaaring humihingi lamang ng kamatayan. Napansin ang kanyang presensya, mabilis na. Tumakbo si Zyla kay Dixon at sinabi sa kanya ang lahat. Kapag tapos na siya, pagkatapos ay nag-cross arm siya habang naglalakad palapit kay Noemi na may pang-iinis. Hindi ka ba nagsasalita o, kaya, nang matuwid ilang sandali lamang ang nakakaraan, Naomi? Halika, ipakita sa akin kung gaano ka kahusay ngayon. Pagkutsa ni Zyla habang nakatitig ng masigla si Zyla. Para kayong pareho. Aalamin ko kung saan kayo nakatira mamaya, at sisiguraduhin kong ang iyong buong pamilya ay nagdurusa bilang isang resulta ng iyong mga aksyon. Idinagdag ang malaswang babae sa isang malakas na boses na parang sinusubukan niya lalo na kumbonsihin ang lahat kung sino ang nakahihigit. Nagsilbi din itong babala para sa iba na huwag ng manggahas na masaktan siya. Nang marinig iyon, labis na kinilabutan ng bata na ang kanyang mga binti ay agad na nagsimulang manginig. Pagkatapos ng lahat, hindi lamang si Zyla ang magbibigay sa kanya ng gulo, ngunit hinahabol din niya ang kanyang pamilya. Kahit sino ay magiging takot matapos marinig iyon. Kaya't ikaw ay sapat na matapang upang maabot ang isang tao sa aking site, Ham. Sa palagay ko talagang nagsawa ka na sa pamumuhay. Sinabi ni Dixon, galit na sumasalamin sa kanyang mga mata. Ngunit siya ang unang tumama sa aking mag-aaral. Pabalang na sagot ni Noemi. Tiyak na hindi lamang makikinig si Dixon sa kalahati ng kwento ni Zyla, tama. Siya ba ay tunay na kikilos ng hindi makatuwiran sa harap ng maraming tao? Nasaan ang estudyanteng tinamaan niya? Sabihin mo sa akin, tama ang instant na ito. Utos ni Dixon. Pinapanood na ang mga mata ng lahat ay tumingin upang tingnan ang batang pinag-uusapan, dahan-daang lumapit sa kanya si Dixon. Bago siya bigyan ng isang mahigpit na sampal. Ito ay natural na lampas sa inaasahan ng sinuman. Upang isipin na sa halip na gawin ang tama, pinili lamang ni Dixon na sampilan pa ang mag-aaral. Ang sampal mismo ay napakahirap na agad na nahulog sa sahig si Huxley. Sinampal ba niya siya ng ganoon? Kinutsa ni Dixon habang nakatingin sa mata ni Noemi. Panipi tuldok. Why ikaw? Ikaw, sabi ni Noemi na ngayon ay sobrang galit na namumutla ang mukha. Manalo ka, ipapaalam ko sa iyo na ako ang tagapag-ayos ng host sa kaganapan ngayon. Habang hindi ko nais na pahirapan ang mga bagay sa iyo, ang awa ay nakalaan lamang para sa mga hindi nagdudulot ng kaguluhan sa aking site, at nakagawa ka na ng sapat na gulo sa isang araw. Ano ang gagawin? Ham, paano ito? Maaari mong tawagan ang lahat ng mga miyembro ng iyong pamilya upang lumuhad sa harap ng aking pinsan at humingi ng kapatawaran. Kung magtagumpay ka dyan, pakakawalan ko kayong lahat. Malamig na sagot ni Dixon. Nang marinig iyon, ang mga mula sa karamihan ay agad na nagsimulang bulong muli sa kanilang sarili. Si Chairman Harrell ay palaging isang nangingibabaw na tao. Kailanman maganap ang isang isyu,
hindi lamang siya nagtatarget ng isang solong tao. Sa halip, habulin niya ang kanilang buong pamilya. Siya ay labis na walang awa. Panipik, ang mga taong iyon ay tiyak na tapos na. Miss Milton, umalis na tayo. Kabanata 1278. Si Huxley ay umiiyak kahit mas mahirap kaysa dati, lubos na kinilabutan tungkol sa kapalaran niya at ng kanyang pamilya. Ang kanyang pamilya ay hindi lahat ng mahusay na gawin sa una, at alam niya sa isang katotohanan na hindi madali para sa kanyang mga magulang na magsumikap at suportahan ang pamilya. Ngunit narito si Chairman Harrell. Pag-order para sa kanyang mga magulang na lumapit at lumuhad sa harap ni G. Lavington. Ang batang lalaki ay maaari lamang manginig sa takot habang ang pakiramdam ng kawalan ng lakas ay sumilit sa kanya. Umalis ka na. Sa totoo lang iniisip mong madali mong iwan yon. Ipapaalam ko sa iyo na malapit nang magsimula ang komperensya kaya mas mabuti mong huwag mong ipagpatuloy ang pag-aaksaya ng aking oras. Gayon din, kailangan mong tawagan kaagad ang lahat ng mga namumuno mula sa iyong paaralan pati na rin ang lahat ng mga miyembro ng iyong pamilya. Nangangahas na saktan ang pinsan ko. Binibigyan mo ako ng tamang paliwanag para sa lahat ng ito kung nais mong umalis. Kinutya ni Dixon na sobrang may sensinang pagdating sa mga bagay na katulad nito. Ang iba pang mga mag-aaral ay takot na wala sa kanila ang naglakas loob na huminga ng napakalakas. Ito ay naging isang malaking issue. Sa wakas nakuha mo na ba ito, Naomi? Bagaman mahusay na kumilos ng lahat ng matuwid at lahat, dapat mo ring malaman na may ilang mga tao sa labas ng iyong liga na hindi mo dapat pukawin. Idineklarang Zyla partikular na malakas, tumawid pa rin ang kanyang mga braso. Iwanan mo sila, kung talagang nais mong lumapit ang mga tao, hihilingin ko lang sa aking pamilya na lumapit sa halip. Sabi ni Gerald habang malamig na nakatingin kay Dixon. Si Gerald ay matapat na hindi nagpaplano na magdulot ng anumang kaguluhan sa una. Paimpol niyang nais na turuan ng leksyon si Zyla at ang asawa nito. Gayunpaman, dahil malinaw na sinusubukan ng isang tao na gawing isang pangunahing issue, hindi laban si Gerald sa pagpapakita ng pakikitungo sa kanila ng mahirap na paraan. Narinig ang mga nakakainis na salita ni Gerald at nakikita kung gaano siya kasmag, siya ay pasimpleng nginisyon, mabuti nga. Inaasahan kong lumapit ang iyong pamilya sa halip. Tingnan natin kung gaano ka kahusay. Panipik, sa pamamagitan nito, nagsimulang tumawag sa telepono si Gerald. Makalipas ang 10 minuto mamaya nang lumitaw ang maraming mamahaling mga awarang auto bago ang auditorium. Habang nagtataka ang lahat kung sino ang dumating, ang kanilang tanong ay mabilis na nasagot ng maraming makapangyarihang at mayayamang negosyante sa Mayberry ang lumabas mula sa mga individual na sasakyan. Si Chairman Lyle, sabi ni Dixon na laking gulat niya sa takot. Si Zyla mismo ang bumagsak ng kanyang panga, lubos na natulala sa paglipas ng mga pangyayari. Paglingon kay Gerald, nakita ni Dixon na nagsubo na siya. Ang taong ito, sino ang impyerno? Sinulyapan ulit si Dixon pagkatapos ay nginisyo ni Gerald, aba, narito na sila. Bakit hindi ka magtungo upang makipag-usap sa kanila? Panipik, kaya, ito ba ang taong nagdamdam sa iyo, G. Crawford? Sabi ni Zack habang naglalakad palapit sa grupo. Narinig ng pangalawang Dixon ang pangalang iyon, halos mabasa niya ang kanyang sarili. Ang impyerno, G. Crawford. Sa pag-iisip, sinabi ni Dr. Mab na narito na si G. Crawford. Sa katunayan, naalala ni Dixon na inimbitahan pa niya si Gerald na umupo sa kanya sa lugar ng VIP. Ang isiping ang taong nasaktan niya ay walang iba kundi si G. Crawford sa laman. Sa puntong ito, laking gulat ni Dixon na hindi niya mahuli ang sarili niyang hininga. Tulad ng para sa iba pa na nakatayo sa paligid na nasasaksihan ang lahat, mabilis sila at magalang tumabi sa pangalawa na alam nila kung sino talaga si Gerald. Si Gerald mismo ang simpleng pinangunahan si Noemi at ang natitirang mga mag-aaral na bumalik sa kanilang paunang upuan. Sa panunood ng pagkakaupo ng grupo, ang kinilabutan na si Zyla ay nagsabi, "Tiyak akalain na ang lalaking iyon ay talagang si G. Crawford." Sino ang nakakaalam na si Naomi ay may isang malakas na taong sumusuporta sa kanya? Panipik, bago pa siya makapagsalita ng isang salita, sinampal siya ni Dixon ng tama sa mukha. Ikaw B***, napasama mo talaga ako sa matinding kaguluhan sa oras na ito.
Umungal ang nakakahiyang Dixon na sobrang galit, pakiramdam na kaya niyang patayin si Zyla dito mismo at ngayon. Kahit na, alam nilang lahat na ito ay simpleng menor de edad para kay Gerald. Anuman ang kaso, alam na ni Dixon kung anong uri ng pagtatapos ang kakaharapin niya. Kahit na si Dixon ay nanatiling laking gulat ng lahat ng ito sa loob ng ilang sandali, nagpatuloy lamang ang komperensya bilang plano. Mabilis sa 2 oras mamaya, si Jace, na tiyak na narinig ang tungkol sa lahat ng nangyari, ay mabilis na tumakbo kay Gerald bago sabihin, "Ako, humihingi ako ng paumanhin, G. Crawford," upang isipin na halos nagdusa ka ng kawalan ng katarungan. Gayunpaman, ang Dixon Harrell na iyon. Talagang hinihiling niya ito, panipi, ayos lang. Ang sitwasyon ay naayos na rin. Pinag-uusapan kung alin, nakipag-ayos ka ba kay Master Knuckle? Tanong ni Gerald. Meron akong. Kasalukuyan kanyang hinihintay sa isang pribadong silid, G. Crawford. Pumunta talaga ako para lang may hatid kita sa kanya. Sagot ni Jace. Kabanata 1279. Matapos maglakad ng kaunti, pareho silang nakarating sa pribadong silid na pinag-uusapan. Pagpasok sa loob, kapwa nila nakita si Master Knuckle na nakaupo na naka-crossleg at nakapikit ang mga mata sa tabi ng isang burner ng insenso, tila nagmumuni-muni. Nang marinig ang mga yapak ni na Gerald at Jace, binuksan ni Master Knuckle ang kanyang mga mata bago batiin, "Narito ka, G. Crawford." Walang pag-aksaya ng oras, simpleng sagot ni Gerald sa pagbati bago dumiretso sa negosyo. Mismong si Jace ay binigyan na si Master Knuckle ng mabilis na pag-rundown kung ano ang narito ngayon ni Gerald. Mula sa naintindihan ni Master Knuckle, nilayo ni Gerald na alamin kung nasaan ang sinaunang lungsod. Handa si Master Knuckle na bigyan ang isang madla kay Gerald dahil hindi lamang si Gerald ang gumawa ng napakalaking donasyon para sa kanyang komperensya sa oras na ito, ngunit narinig din niya, mula kay Jace, na naisave ni Gerald ang buhay ng lahat ng mga sanggol. Sa pag-iisip na iyon, matapat na may respeto si Master Knuckle kay Gerald. Totoo na alam ko kung nasaan ang sinaunang lungsod. Sa katunayan, minsan akong nagpunta doon kasama ang isang guro ko na, sa kasamaang palad ay wala na rito. Gayunpaman, ang aking karanasan doon noon ay malalim na naka-embed sa aking isipan hanggang sa araw na ito. Sabi ni Master Knuckle habang humihigop ng maliit na tsaa. Ang kanyang ekspresyon, tulad ng paggunita niya, ay nagmungkahi na ang alaala ay isang nakakaganyak. Kasunod nito, tiningnan niya si Gerald nang nakangiti bago nagtanong, "Siguro kung interesado ka bang makinig sa aking kwento, G. Crawford?" "Sa lahat ng paraan, mangyaring ibahagi ang iyong kwento, Master Knuckle." Sagot ni Gerald sabay tango. Narinig iyon, nagsimulang sabihin ni Master Knuckle ang isang kwentong naganap mga 40 taon na ang nakalilipas. Sa panahong iyon, nasa edad 20 si Knuckle nang sundin niya ang kanyang guro, si Master Baron Ziltz, papunta sa sinaunang lungsod matapos makatanggap ng paanyaya mula sa isang misteryosong pamilya upang tulungan maliwanagan ang isang matandang tagabigay na may mabibigat na kaisipang bumibigat sa kanyang isipan. Ang sinaunang lungsod mismo ay isang maliit na lungsod na matatagpuan sa loob ng isang mystifying bundok, at ang mga naninirahan dito ay hiwalay mula sa mundo para sa maraming mga henerasyon na walang sinuman ang naglakas loob na pumunta doon upang maging sanhi ng anumang gulo. Matapos ang pagkakaroon ng libu-libong taon, ito ay isang lungsod na puno ng walang katapusang mga lihim at misteryo. Kahit na mula sa sinaunang panahon, napakakaunting mga tao ang nakakaalam tungkol sa lungsod, at mas kaunti pa ang mga nakipag-usap sa mga naninirahan sa loob nito. Ang master ni Master Knuckle ay isa sa kaunting maswerteng malaman tungkol dito. Anuman, pagdating sa paanan ng bundok, kapwa sila. Nakatagpo ng isang binata na papatayin ang 10 binata at kababaihan. Nang maglaon ay nalaman nila na ang malupit na tao ay patuloy na sinusubukan na pilitin ang mga Gunters na lumabas at ipakita ang kanilang mga sarili, gaano man siya kabutihan. Sa katunayan, sa puntong iyon, pinatay na niya ang maraming tao mula sa kalapit na mga nayon mula nang ang mga Gunters ay patuloy na tumanggi na makita siya. Mula sa katotohanan iyon lamang, kitang-kita na napakahusay din niya sa pakana. Bumabalik sa una nilang pagkakita sa kanya, pinigilan siya ng Panginoon ni Knuckle na patayin sila sa tamang panahon. Gayunpaman, ang malupit na tao ay lubos na may kasanayan, at ipinaglaban siya ng kanyang Panginoon sa loob ng isang buong araw at gabi bago tuluyang mapangasiwaan ang lalaki.
Nang mapagtanto kung ilan na ang mga pinatay na niya, nais na patayin din siya ng Panginoon ni Knuckle upang mabayaran siya sa kanyang mga kilos. Gayunman, nakiusap ang binata sa Panginoon ni Knuckle na iligtas ang kanyang buhay, na sinasabing wala siyang pagpipilian kundi gawin ang lahat ng ito dahil nais niyang gumanti. Matapos ang patuloy na pagmamakaawa, ang puso ng master ni Knuckle ay kalaunan ay lumambot. Nangako siya pagkatapos na itatabi ang buhay ng malupit sa ngayon, inuutos sa kanya na sundan kami ni Knuckle sa bundok. Sa panahong iyon, naisip nila na kapag nakipag-ugnay sila sa mga Gunters, makukuha nila ang katotohanan sa bagay na ito. Sa totoo lang, tatapusin lamang ng Panginoon ni Knuckle ang buhay ng binatang iyon kung siya ay tunay na masama. Matapos magpasalamat ng paulit-ulit sa kanyang Panginoon, nangako ang binata na magtatayo ng isang kahangahangang monasteryo para sa kanya. Kahit na siya ay tila sobrang yaman, natapos pa rin ng Panginoon ni Knuckle na ibalik ang alok. Magkakasabay sa paglalakbay sa kalsada, lahat silang tatlo ay kalaunan nakarating sa sinaunang lungsod. Hindi naman siya maaaring palihim na nagal araw laban sa iyong Panginoon upang makapasok lamang sa sinaunang lungsod, tama ba? Tak ang tanong ni Gerald. Scam. Ganap na niloko niya tayo, iyon ang ginawa niya. Sagot ni Master Knuckle na may mapait na ngiti habang umiling. Bilang ito ay naging, ang binata ay naging napakalakas, kahit na mas malakas kaysa sa Master ni Knuckle. Gayunpaman, siya ay mahusay din sa pagtatago ng kanyang sariling lakas. Ito ang dahilan kung bakit ipinalagay ng Master ng Knuckle na hindi siya magkakaroon ng anumang problema sa pagsabdam sa kanya muli kung nagsimula siyang umarte. Anuman, nasabi ng binata na kapwa siya at ang kanyang Panginoon ay tinungo upang makilala ang mga Gunters dahil napagtanto niya na nakatanggap sila ng isang paanyaya mula sa pamilyang iyon. Sa pag-iisip na iyon, sinadya niyang mawala sa Panginoon ni Knuckle, upang makiusap siya ng awa sa kanyang Panginoon. Ginagawa niya ang lahat ng ito mula nang siya ay malakas, hindi siya makakalapit sa Gunters. Alinmang paraan, gabi na nang pumasok sila sa sinaunang lungsod. Matapos maglakad sandali, biglang inilantad ng binata ang kanyang totoong kalikasan at sinimulang patayin ang mga Gunters na tumanggap sa kanila. Naturally, nakita ito ng Panginoon ng pangalawang Knuckle, tinangka niya agad na lupain muli ang binata. Nako, ang kanyang Panginoon ay hindi tugma para sa kanya. Kabanata 1280. Ang Master ng Knuckle ay desperadong tinangka upang ipagtanggol ang Knuckle sa oras na iyon, kahit na iniutos siya na tumakas sa Gunter Manor upang humingi ng kanlungan at tumawag para sa tulong. Sa puntong iyon, ang binata ay pumatay na sa 18 katao nang hindi man lang pinagpawisan. Mabilis na nalaman ni Knuckle at ng kanyang Panginoon na marunong din siyang gumamit ng itim na mahika. Tila nagmula ang kanyang mahika mula sa isang kakatwang mukhang bulaklak na hawak niya sa kanyang kamay. Minsan pagkatapos magsimulang tumakbo si Knuckle, naabutan siya ng binata at kahit papaano ay naitatak ang bulaklak sa kanyang dibdib. Kaagad pagkatapos na nangyari iyon, Knuckle ay nadama na parang ang kanyang kaluluwa ay napupunit, at isang pagkahilos spell agad swept sa pamamagitan ng kanyang buong katawan. Kahit na, alam ni Knuckle na hindi niya papayagang bumagsak sa sandaling iyon. Pagkatapos ng lahat, hinihintay pa rin ng kanyang Panginoon ang natitirang mga Gunters na lumapit at iligtas siya. Sa pamamagitan nito, nagngisi ang ngipin ni Knuckle at nagpatuloy sa paggapang habang nakikinig siya sa halos walang katapusang hiyawa ng mga namamatay sa likuran niya. Siya ay sobrang sumisindik malakas. Wala sa kanila ang malapit sa kalaban niya. Matapos ang mahabang pag-crawl, sa paglaon nakarating si Knuckle sa Gunter Manor. Sa kabuuan ng kanyang pag-crawl doon, gayunpaman, ang talulot ng bulaklak, na naitatak sa kanyang dibdib, ay tila tuloy-tuloy na gamulat sa kanyang kaluluwa, kung may katuturan iyon. Alinmang paraan, nadama ni Knuckle na parang ang lahat ng kanyang lakas ay nawasak sa puntong iyon. Sa kabutihang palad, napansin siya ni Lady Gunter at ng ilan pa, at mabilis silang tumakbo sa labas ng kanilang manor. Gayunpaman, hindi alam ni Knuckle, ang binata, na nalubog na sa sariwang dugo, ay naabutan na niya noon. Sa madaling salita, nakatayo din siya sa harap mismo ng Gunter Manor. Kahit na si Knuckle ay malapit ng walang malay sa oras na iyon, naririnig pa rin niya ang binata na hinihiling sa mga Gunters na bigyan siya ng isang bagay. Ang mga Gunters mismo ay tila may isang laban sa kanya, at kalaunan, ang parehong partido ay nagsimulang mag-away.
Nang magising muli si Knuckle, narinig niya mula sa isa sa mga lingkod ng pamilyang Gunther na natalo ang binata. Matapos maiselyo ang kanyang lakas sa loob, mabilis na tumakas ang binata sa sinaunang lungsod. Matapos ang lahat ng nangyari, tinitiyak ng mga Gunthers na palabasin ang kanilang mga kalalakihan upang patayin siya. Ang mga Gunthers ay isang pamilya na kahit ang apat na pangunahing mga lipunan ay kinamusta. Anuman, ang sitwasyon ay naging sobrang magulo, at ang mga Gunthers ay nag-utos sa iba pang mga pangunahing lipunan na manghuli din sa kanya ng lihim. Ang mga Moldel at ang mga Naplok, lalo na, ay lubusang naghanap para sa binata sa buong lugar. Siyempre, si Knuckle mismo ang nagtangkang hanapin siya. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang Panginoon ay brutal na pinaslang ng D***starred na iyon. Ang paghihiganti lang ang nasa isip niya noong panahong iyon. Kahit na, ang binata mismo ay nasa edad na 35 edad lamang. Sa pag-iisip na iyon, talagang nakapagtataka kung paano ang isang kabataan na tulad niya ay nakakuha ng gayong lakas. Matapos marinig ang lahat ng iyon, tinanong ni Gerald. Kaya, nagawa mo ba siyang hanapin sa huli? Nanginginig siya, sumagot si Master Knuckle, ito ay parang ganap na nawala sa ibabaw ng mundo. Tagumpay. Hindi lamang niya pinatay ang napakaraming mga Gunthers, ngunit pinatay din niya ang sinumang mga tao, mula sa kalapit na mga nayon, na hindi pinalad na bumangga sa kanya. To think na mawawala lang siya ng ganun pagkatapos ng brutal na pagpatay sa maraming tao. Walang tao kahit doon na magbayad ng utang sa dugo. Panipi, sa totoo lang, pa rin, ano ang gusto niya mula sa mga Gunthers na kumilos siya ng labis na nakakabaliw? Tanong ni Gerald, tungkol doon. Inilihim din sa akin ng mga Gunthers. Gayunpaman, mayroon akong malabo na pakiramdam na nauugnay ito sa kakaibang bulaklak na naintatak sa akin ng binatang iyon, sabi ni Master Knuckle. Pwede ko bang makita? Tanong ni Gerald na may pagkausyoso. Narinig ang kanyang hiling pagkatapos ay inilantad ni Knuckle ang kanyang balikat upang makita ni Gerald. At narito na, isang bulaklak na mayroon lamang 2 talulot. Agad na tumayo siya sa sandaling nakita ito ni Gerald, pagkatapos ay sumigaw siya, ang patay na ani. Walang paraan na magkakamali si Gerald ng bulaklak sa anumang bagay pagkatapos ng labis na paghihirap mula rito. Sa bagong tuklas na ito, kaagad na nagsimulang maglakad-lakad si Gerald sa paligid ng silid. Oh, alam mo ang bulaklak na ito, G. Crawford. Sumagot si Master Knuckle, medyo nagulat. Oo. Sabihin na lang nating binanggit ito sa akin ng isang kaibigan ko. Ang kaibigan na pinag-uusapan ay mula sa pamilyang Gunther, at balak kong hanapin sila. Sabi ni Gerald. Dahil sinabi na ni Jace kay Knuckle na nais ni Gerald na magtungo kay Gunther Manor, upang makahanap at posibleng may save ang isang tao, ang narinig na sinabi ni Gerald ng personal ay hindi talaga siya na sorpresa. Anuman ang kaso, kahit nakalmado pa rin si Gerald sa ibabaw, ang kanyang puso ay nasa buong kaguluhan. Gano kaiba, ang matandang ginang na iyon ay gumamit din ng dead anise. Kahit na ang lolo ay may mga larangan sa kanila kahit na pinapanatili lamang niya ang mga ito para sa kanilang kagandahan at pambihira. Anuman, isipin na ang binatang iyon ay pumatay ng napakaraming tao ng brutal na ginagamit ang patay ani. Sa paraang inilarawan nito ni Master Knuckle, ang binata ay masasabing mas dalubhasa sa paggamit nito kumpara sa matandang ginang na iyon. Ang mga bulaklak na Diyos asterisk man ay kahit na sa napakaraming halaga pabalik sa hari ng palasyo ng karagatan. Naisip ni Gerald sa kanyang sarili, medyo nalito at nabigo sa lahat ng mga ito ng mga impormasyong hindi talaga nagkwento. Mayroon bang isang bagay na nakatago sa loob ng dead anise?